Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1821 Ling Family. Excuse me, nandito ba ang tunay na taong si Ling Xin? Direktang tanong ni Yezuan. Hindi niya tinanong kung may tinatawag na tunay na taong Ling Xin sa Qingyu sect, ngunit direktang nagtanong kung nandito siya. Napatingin ang disipulong Qingyi kay Yezuan. Ang huli ay isang first-grade half-step real person lamang, na sa kanyang mga mata ay parang langgam. Ano ang gusto mo sa Deputy Sect Master? Naiinip na tanong ng disipulong Qingyi. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay isa lamang sa unang baitang kalahating hakbang na tunay na tao, ngunit gusto niyang direktang mahanap ang Deputy Sect Master. Hindi ba niya alam na hindi sila magka-level? Ito ba talaga ang lugar? Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Yezuan. Kapag pinagsama ito sa mga puppet, dapat niyang makumpirma na ang tunay na taong Ling Xin na ito ang hinahanap niya. Ganito, ang tunay na taong Ling Xin ay minsang nag-iwan ng relic. Nagsimulang magpaliwanag si Yezuan. Ngunit bago pa siya makatapos, pinutol siya ng disipulong Qingyi, at sinabing, tumigil ka, alam ko. Pagkatapos, sa isang kaway ng kanyang kamay, lumitaw ang 100 puppet. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yezuan, kung gusto mong makita ang Deputy Sect Master, may isang kondisyon, at iyon ay ang paggamit ng 100 machines manipulation. Simple lang yan, ngumisi si Yezuan. Sa isang pag-iisip, gumalaw ang daang mga pape at bumuo ng iba't ibang porma sayon ng labanan. Okay, pumasa ka. Tumango ang disipulong Qingyi at sinabing, maghintay ka rito, papasok ako at magsusumbong. Ngayon, maaaring 100% sigurado si Yezuan na ang tunay na taong Ling Xin ay nasa Qingyu sect na ito. Gayunpaman, hindi siya masyadong interesado na maging disipulo ni Ling Xin na tunay na tao. Kahit na ang paggamit ng 100 machines manipulation ay maaari lamang harapin ang ikatlo o ikaapat na baitang kalahating hakbang na mga tunay na tao. Gayunpaman, sapat na ang sariling lakas ni Yezuan para harapin ang mga tunay na tao sa kalahating baitang ng ikapitong baitang, kaya hindi na niya kailangan ang mga bagay na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang disipulo ay nagbalik ng isa pang tao. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may napakalakas na lakas, kahit man lang sa antas ng tunay na tao sa ikalawang baitang. Siya ba? Tanong ng medyo may edad na. Oo, tumango ang alagad. Okay, ipakita sa akin muli ang 100 machines manipulation. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumingon kay Yezuan at sinabi. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, ginawa pa rin ni Yezuan ang sinabi sa kanya. Matapos kumpirmahin, bahagyang tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, hindi masama, ito nga ay ang 100 machines manipulation. Sumama ka sa akin. Oo. Tumugon si Yezuan at sumunod kaagad. Ang pangalan ko ay Ling Mayun, ang ikapitong disipulo ng tunay na taong Ling Xin. Ngunit ngayong si Master ay nasa hiwalay na, matatanggap lang kita sa ngalan niya. Pagkatapos magsalita ni Ling Mayun, nagtanong siya, ano ang pangalan mo? Saang relic mo nakilala ang tunay na taong Ling Xin? Ang pangalan ko ay Yezuan. Sagot ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos niyang iulat ang lokasyon, nanginginig ang katawan ni Ling Mayun at sinabing, ang aming pamilya ay malapit doon noon. Pamilya, nang marinig ito, si Yezuan naman ay nabigla. Bigla niyang naisip ang apelyido ni Ling Mayun at agad na nagtanong, Senior Brother, dati ka bang taga-Ling Family Escort Agency? Ano? Huminto si Ling Mayun at natakot na nagtanong, alam mo, hindi sinasadyang nakapasok ako sa relic ng real person Ling Xin. Sa loob, nakilala ko si Ling Kai. Ngunit pagkabalik niya, lumipat na ang Ling Family Escort Agency. Mabagal na sabi ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang Ling Mayun na ito ay talagang miyembro ng pamilya Ling. Ngayon lang niya naalala na sinabi ng tunay na taong Ling Xin na si Ling Kai ay inapo ng dati niyang kaibigan. Sa kasong iyon, makatuwiran na lumipat ang pamilya Ling sa Qingyu sect. Ling Kai, pamangkin ko yan, nasaan na siya? Nagtatakang tanong ni Ling Mayun. Nasa lugar pa rin siya, ngunit lumitaw ang isang Lin Family Escort Agency, na itinatag ni Lin Miao, sagot ni Yezuan. Ang Lin Family Escort Agency,
Akala ko ang grupo ng mga tao ay naghiwalay na, ngunit hindi ko inaasahan na nasa paligid pa rin sila, sabi ni Ling Mayon, medyo nabigla. Si Ye Zuan ay ganoon din. Hindi niya inaasahan na mabilis na umunlad ang pamilya Ling pagkatapos lumipat. Dapat mong malaman na ang pinakamalakas na tao sa nakaraang Ling Family Escort Agency ay isang first-grade half-step real person lamang, ngunit ngayon ay naabot na nila ang real person level. Tila nadikit sila sa hita ni real person Ling Xin. Gayunpaman, bakit nagmamadaling umalis ang pamilya Ling noon, at kinuha lamang ang mga miyembro ng kanilang pamilya, hindi mga tagalabas? Ano ang dahilan nito? Walang planong mag-isip si Ye Zuan. Makikita niya muna kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Nasa Lin Family Escort Agency pa rin si Ling Kai. Magpapadala ako ng isang tao na magbabalik sa kanya mamaya, sabi ni Ling Mayon. Sa pagkakataong ito, aksidente talaga na makatagpo siya ng miyembro ng pamilya Ling dito sa Qingyu Sect. Gayunpaman, ang lugar na ito ay malayo sa Lin Family Escort Agency. Pagkatapos ng lahat, dumating si Ye Zuan sa pamamagitan ng ilang teleports, kaya hindi nakakagulat na hindi sila mahanap ng Lin Family Escort Agency. Susunod, dinala ni Ling Mayon si Ye Zuan sa isang bulwagan, at pagkatapos ay tinanggap si Ye Zuan bilang isang disipulo sa ngalan ng kanyang Panginoon, ang tunay na taong Ling Xin. Walang pakialam si Ye Zuan tungkol dito. Iniisip niya na pagkatapos maging disipulo ng tunay na taong Ling Xin, maaari niyang imbestigahan ang ilang bagay. Si Master ay may kabuuang 10 disipulo. Ako ang ika-7, at ikaw ang ika-10. Gayunpaman, si Master ay kasalukuyang nasa pag-iisa at hindi pa lumalabas sa loob ng 10,000 taon. Kapag siya ay lumabas, maaari mong formal na isagawa ang seremonya ng pag-apprentice, sabi ni Ling Mayon kay Ye Zuan. Okay, 7th senior brother. Tumango si Ye Zuan. Tinansya niya na hindi niya makikita ang tunay na taong si Ling Xin, kung tutuusin, 10,000 taon na siyang nag-iisa, at nagplano lang siyang manatili ng ilang araw. Pagkatapos, dinala ni Ling Mayon si Ye Zuan upang makilala ang iba pang miyembro ng pamilya Ling, tulad ng ama at lolo ni Ling Kai. Matapos malaman ng lahat ang balita ni Ling Kai, lahat sila ay napakasaya. Mabilis silang lumipat noon dahil natatakot sila sa sakuna, kaya binuwag nila ang Ling Family Escort Agency. Sa oras na iyon, maraming alagad ng pamilya Ling ang nasa labas pa, kasama na si Ling Kai. Hindi nila alam ang tungkol dito. Sa pagtingin sa grupong ito ng mga tao, hindi maiwasan ni Ye Zuan na mataranta. Bakit lumipat ang pamilya Ling noon? Gayunpaman, ang tanong na ito ay walang kinalaman sa kanya. Ang inaalala niya ngayon ay kung paano makipag-ugnayan sa pinuno ng sangay ng Black Dragon Cult. Mula sa alaala ng nakaraang pinuno ng sangay, nalaman niyang palagi niyang ipinapadala ang kaliskis ng dragon sa itinalagang lokasyon sa Qingyu Sect, at pagkatapos ay may kumuha sa kanila. Ang pinuno ng sangay na ito ay ang Sect Master ng Qingyu Sect, at kinukolekta niya ang Dragon Scales of Extinction. Gayunpaman, ngayong ang pamilya Ling at real person Ling Xin ay parehong nasa Qingyu Sect, at ang real person Ling Xin ay Deputy Sect Master din, na may malapit na relasyon. Si Ye Zuan ay nasa dilema na ngayon. Tama, maaari kong patayin muna ang Sect Master ng Qingyu Sect, pagkatapos ay magsagawa ng Soul Search, at sa wakas ay gamitin ang Time Reversal Skill, para mawala ang alaala ng ibang tao, ngunit ang sa akin ay hindi. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Ye Zuan, at bigla niya itong naisip. Maaaring gamitin ang Time Reversal ng ganito. Ito ay magiging masaya. Kung iyon ang kaso, maaari niyang patayin muna ang mga miyembro ng pamilya Ling, pagkatapos ay magsagawa ng paghahanap ng kaluluwa, at sa wakas ay gamitin ang Time Reversal upang bumalik sa bago siya sumali sa Qingyu Sect. Sa ganitong paraan, malalaman niya kung bakit lumipat ang pamilya Ling sa kabuuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, Patriarch, may nangyaring masama. Biglang tumakbo ang isang alagad ng pamilya Ling. Ang kanyang gulat na anyo ay nagpasimangot sa lahat. Kabanata 1822 digmaan sa pagsusugal. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Ano ang lahat ng kaguluhan? Tanong ng lolo ni Ling Kai, si Ling Xiong. Siya ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Ling at dating deputy chief ng Ling Clan Escort Agency.
Nakarinig ako ng balita na ang sect leader ay maaaring gumawa ng hakbang laban sa atin. Direktang sinabi nitong miyembro ng pamilyang Ling, walang pakialam na si Yezuan ay isang tagalabas. Ano, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad nilang ikinagulat ang lahat. Sasalakayin ba ng sect leader ang pamilya nila Ling? Maging si Yezuan ay nagulat. Hindi kaya magkasundo ang sect leader at vice sect leader na si Lingzin Zhenren? Kung iyon ang kaso, ito ay magiging mas madali. Walang pakialam ang bastard na ito sa pagkakaibigan ng dalawang paksayon. Para lang sa isang piraso ng World Extinguishing Dragon Bone, gusto niya talagang sirain ang pamilya kong Ling. Umungol si Ling Xiong. Ngayon, naunawaan na ni Yezuan ang dahilan. Ito pala ay para sa isang piraso ng World Extinguishing Dragon Bone. Ang isang piraso ng World Extinguishing Dragon Bone ay katumbas ng 10 World Extinguishing Dragon Scales, sapat na upang mapataas ng 10% ang kapangyarihang panlaban ng World Extinguishing Nether Dragon. Hindi kaya kailangang lumipat ng tirahan ang pamilya Ling, ilang libong taon na ang nakalilipas dahil dito. At ang sect leader ng Azure Feather Sect ay pinuno din ng Black Dragon Cult Branch. Mukhang hindi na makakatakas ang pamilya Ling sa pagkakataong ito. Pare, hindi mahina ang lakas ng ating pamilyang Ling. Kahit na gusto tayo ng sect leader na sirain, natatakot ako na kailangan niyang maghanda para sa matinding pagkatalo. Bakit hindi natin sila labanan? Sabi ng ama ni Ling Kai na si Ling Mutian. Talagang hindi. Agad na sinabi ni Ling Xiong, kung ang magkabilang panig ay makikidigma, ang mamamatay sa huli ay tiyak na tayo. Ano ang mabuting may dudulot nito? Mabilis, gamitin ang anteng-anteng sa komunikasyon upang ipaalam sa Vice Sect Leader. Ang pamilya Ling ay isang pwersang naka-attach kay Vice Sect Leader Lingzin Zhenren ng Azure Feather Sect. Ngayon na ang pamilya Ling ay nahaharap sa isang malaking sakuna, hindi makatwiran para kay Lingzin Zhenren na manatili sa pag-iisa. Pare, nakatutok na ngayon si Master sa pagbuo ng mga bagong puppet. Maraming beses na akong nagpadala ng mga mensahe, ngunit hindi siya sumasagot, sabi ni Ling Mayon. Subukan mong muli, maaaring nakita niya ito, ngunit wala siyang oras para pakialaman ka. Sabi ni Ling Xiong, kaagad, nagpadala ng mensahe si Ling Mayon kay Lingzin Zhenren sa harap ng lahat, ngunit hindi pa rin siya nakatanggap ng tugon. Sa pagkakataong ito, nagkaproblema ang pamilya Ling. Para silang mga pagong sa banga. Huwag kang mag-alala, marami pa ring tao sa ilalim ng Vice Sect Leader na tutulong. Kaya naman ang sect leader ay hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, sabi ni Ling Xiong, na huminahon. Si Lingzin Zhenren ay kumuha ng 6 na disipulo bago si Ling Mayon. Hindi mahina ang lakas ng 6 na taong ito. Ang pinakamahina ay ang 3rd rank Zhenren, at ang pinakamalakas ay ang 4th rank Zhenren pick. At ang sect leader ng Azure Feather Sect ay isa lamang sa 5th rank Zhenren pick. Kung talagang nag-away sila, both sides would hurt. Bukod dito, ang lakas ni Lingzin Zhenren ay mas malakas kaysa sa sect leader ng Azure Feather Sect. Kung babalik siya at malaman ang tungkol dito, tiyak na hindi niya pababayaan ang sect leader ng Azure Feather Sect. Si Yezuan, na nasa gilid, ay nadama na medyo seryoso ang mga bagay pagkatapos marinig ang usapan ng lahat. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, dapat siyang tumulong. Isa na siyang 1st rank half-step Zhenren, at 3 elder at ang iba pa ay 5th rank half-step Zhenren. Kung talagang lumaban sila, ang Skybreaking Divine Ape at ang iba pa ay sapat na para guluhin ang buong labanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang tao ang lumapag sa labas at pagkatapos ay pumasok. Si Wen Tianroy, ang pinakamatandang disipulo ng sect leader. Agad siyang nakilala ng lahat. Bakit pumunta dito ang pinakamatandang alagad ng sect leader sa ganitong oras? Pamilya Ling, sinabi ni Master na bibigyan kanya ng huling pagkakataon na ibigay ang World Extinguishing Dragon Bone. Sa ganitong paraan, ang iyong pamilya Ling ay maaaring magpatuloy na manatili sa Azure Feather Sect. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Sabi ni Wen Tianroy, para lang sa isang piraso ng World Extinguishing Dragon Bone, gusto mong patayin kaming lahat. Umirap si Ling Xiong at sinabi mo rin na ito ay isang piraso lamang ng World Extinguishing Dragon Bone. Bakit kailangan mong gawing hindi masaya ang dalawang pamilya? Sabi ni Wen Tianroy.
Agad na tumayo si Ling Miyun at sinabing, huwag masyadong mayabang. Ang pamilya ko Ling ay nakadikit sa aking guro, hindi sa leader ng sekta. Kapag bumalik ang aking guro, bago pa siya matapos magsalita, sumabad si Wen Tianroy, ang pamilya mo Ling ay pinigilan hanggang ngayon. Nagpakita na ba siya? Ang mga salitang ito ay talagang hindi nakapagsalita kay Ling Miyun. Matagal nang wala si Ling Zinzhenren kaya't mailalarawan siyang nawawala ng walang bakas. Hindi alam kung naihatid na ang mensahe o kung aksidente ang nangyari at siya ay nahulog. Ang dahilan kung bakit hindi kumilos si Master ay dahil din sa inakala niyang hindi masama ang pamilya mong Ling at gusto kang supilan. Kaya naman, binibigyan ka ng isa pang pagkakataon ni Master. Hanggat masunurin mong ibigay ang piraso ng Dragon Bone na iyon at idikit ang iyong sarili sa aking Master, magiging maayos ang pamilya mo. Nagpatuloy si Wen Tianroy. Ngayon, tahimik ang lahat sa pamilya Ling. Wen Tianroy, gusto mo bang hatiin isa-isa ang mga puwersa sa ilalim ng aking guro? Biglang may tumunog, at pagkatapos ay 6 pang tao ang pumasok mula sa labas. Ang 6 na taong ito ay pawang mga disipulo ni Ling Zinzhenren. Damn it! Ang mukha ni Wen Tianroy ay nagbago ng husto matapos makita ang 6 na taong ito. Dati, sinadya nilang naglabas ng balita para ipaalam sa pamilyang Ling, at pagkatapos ay direktang pinatay sila, pinipilit at hinihimok silang makipagkompromiso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman din ito ng 6 na taong ito. Ling Xiong, huwag kang mag-alala, kaming 6 ay uusad at otres kasama mo. Sabi ng nasa gitnang edad na nangunguna. Kasama ang 6 na taong ito at ang pamilyang Ling, ang paksayo ni Vice Sect Leader Ling Zinzhenren ay hindi natatakot sa Azure Feather Sect Leader. Nang makitang nabigo ang plano, nasabi lamang ni Wen Tianroy, kung lalaban tayo, walang makikinabang sa alinmang panig. Dahil iyon ang kaso, otres muna ako sa ngayon. Ano? Nagulat si Ling Xiong. Ang sect leader ay talagang umatras, na ang ibig sabihin ay ayaw ng kabilang partido na mapunit ang kanilang mukha sa kanila. Iminumungkahi ko na magkaroon tayo ng laban sa pagsusugal, kung saan ang Dragon Bone ang pusta. Kung manalo tayo, kailangan mong ibigay ang Dragon Bone. Kapag natalo tayo, aalisin natin ang kaukulang Dragon Scales, paano iyon? Sabi ni Wen Tianroy. Nang marinig ito, ang pamilya Ling ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Labanan sa sugal. Ginagamit ang Dragon Bone at Dragon Scales bilang mga stake para sa labanan sa pagsusugal. Mayroon akong isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit kailangang kunin ng sect leader itong piraso ng Dragon Bone mula sa aking pamilyang Ling? Sinabi ni Ling Xiong, itong piraso ng Dragon Bone ko ay halos katumbas ng 12 Dragon Scales. Baka gusto lang ng sect leader na pabilisin ang kanyang pag-unawa sa World Extinguishing Attack. Ang World Extinguishing Attack ay ang kakaibang enerhiya na natutunan ng mga tao mula sa World Extinguishing Dragon Scales at World Extinguishing Dragon Bone, na maaaring magpahusay sa kanilang lakas sa pag-atake. Ang bilis ng pag-unawa sa Dragon Bone ay mas mabilis kaysa sa Dragon Scales, kaya ito ay mas mahalaga kaysa sa Dragon Scales. Sa normal na mga pangyayari, ang ratio na 1:10 ay hindi maaaring palitan, at ito ay tataas sa 1:12. Pagkatapos ng lahat, pipiliin ng lahat ang dating sa pagitan ng 10 Dragon Bones at 10 Dragon Scales. Kung gusto mong palitan ito ng Dragon Bone, natural na kailangan mong magdagdag ng higit pa. Kung bakit kailangan ng aking master ang World Extinguishing Dragon Bone, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Katulad nito, kung handa kang kunin ang World Extinguishing Dragon Bone, tiyak na kukuha si Master ng 12 World Extinguishing Dragon Scales upang ipagpalit sa iyo, sabi ni Wen Tianroy. Dapat mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Bagamat hindi nila alam kung bakit, naramdaman ng lahat na may problema. Kabanata 1823, World Destroying War Puppet. Modelo ng AI, Gemini-2 tuldok 0 Gitling FLASH. Okay, sabihin mo sa akin kung paano mo gustong sumugal, tanong ni Ling Xiong. Nang marinig ito, sinabi ni Wen Tianroy nang hindi nag-iisip, ang sugal ay nahahati sa 3 round. Sa unang round, ang bawat panig ay nagpapadala ng 10 tao upang lumaban hanggang sa kamatayan. Kung sino ang mga tao ang unang mamatay ang natatalo.
Ang realm requirement para sa round na ito ay walang makakarating sa True Person stage. Sa ikalawang round, pipili ka ng rank 3 True Person na sasabak sa isang puppet battle. Ang panig na ang 100 puppet ay ganap na nawasak ang matatalo. Sa ikatlong round, ang bawat panig ay nagpapadala ng isang tao para sa one-on-one na labanan, na walang mga paghihigpit sa kaharian. Matapos marinig ito ng pamilya Ling, nadama nilang lahat na ito ay medyo hindi patas. Ang ikatlong round ay malinaw na hindi patas. Sabi ni Ling Mayon, biruin mo, ang sect leader ay isang rank 5 True Person, sino kaya ang makakatalo sa kanya? Huwag mag-alala, hindi sasali ang aking master, at ang kaharian ng manlalaban ay hindi dapat lumampas sa rank 4 True Person. Sabi ni Wen Tianroy, kung iyon ang kaso, maaaring lumahok ang Old Master ng pamilya Ling Xiong. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ang tatlong round ay tila medyo patas. Okay, tinatanggap ng aming pamilyang Ling. Paano ang oras para sa sugal? Tanong ni Ling Xiong, makalipas ang 3 araw. Sabi ni Wen Tianroy, okay, pagkatapos ng 3 araw. Sumang-ayon kaagad si Ling Xiong. Pagkatapos, umalis si Wen Tianroy. Ang sugal makalipas ang 3 araw ay mahalaga, hindi dapat mawala ang pamilya Ling. Para sa ikalawang labanan sa loob ng 3 araw, pupunta ako. Dapat ay hindi ako mas masahol kay Wen Tianroy sa pagkontrol sa mga puppet. Sabi ni Ling Mayon, siya ang disipulo ng True Person Lingzin, at siya rin ang pinaka-talented. Bukod dito, siya ay isang rank 3 True Person tulad ni Wen Tianroy, kaya mas mabuti para sa kanya na pumunta sa round na ito. Para naman sa ikatlong round, walang suspense. Natural, pupunta si Old Master Ling Xiong ng pamilya Ling, pagkatapos ng lahat, siya lang ang rank 4 True Person sa pamilya Ling. Tulad ng para sa unang round, kailangan nitong maingat na mapili. Pagkatapos, ipinakilala ni Ling Mayon si Ye Zuan sa 6 na disipulo ng True Person Lingzin. Pagbati, mga senior brothers. Nagmamadaling bati ni Ye Zuan. Mabuti, natutunan ni Junior Brother ang 100 machine manipulation sa larangang ito. Ang kanyang kakayahan ay hindi mas mababa kaysa sa atin. Gayunpaman, si Master ay kasalukuyang nasa hiwalay na nagsasaliksik ng mga bagong puppet, kaya maaari ka lamang maging opisyal na maging disipulo pagkatapos niyang bumalik. Sabi ng nasa ulong nasa katanghaliang gulang. Oo, tumango si Ye Zuan. Siyempre, hindi siya masyadong interesado na maging disipulo ng True Person Lingzin. Dumating siya sa pagkakataong ito upang siyasatin ang sitwasyon, at ngayon ay halos kumpleto na ang investigasyon. Gayunpaman, nais pa rin niyang ipagpatuloy ang pagsubaybay sa sitwasyon. Sa 3 araw, muli siyang makakalusot, at sa panahong iyon, magkakaroon ng qualitative leap ang lakas ng Three-Old at ng iba pa. Pagkatapos, sa antas ng half-step True Person, sino pa ang magiging katapat ng Three-Old at ng iba pa? Sa makatuwid, nagpasya siyang tulungan ang pamilya Ling. Susunod, nanatili si Ye Zuan sa pamilya Ling, naghihintay sa sugal pagkalipas ng 3 araw. Sa 3 araw na ito, hindi pa rin tumugon ang True Person Lingzin, at hindi alam kung nahulog siya o nalubog sa pagsasaliksik ng mga bagong puppet at hindi napansin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kinailangan ng pamilyang Ling na lampasan ang mga paghihirap ng mag-isa. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng sugal. Sa tamang panahon, si Ye Zuan at ang iba pa ay nakalusot sa kanilang mga kaharian. Naabot ni Ye Zuan ang rank 2 half-step True Person, at ang Three-Old, World-Destroying Ghost Dragon, Wizentian, at Poti Ancient Ape ay umabot sa rank 6 half-step True Person. Para naman kay Luo Luo, dahil sa napakaraming likas na kayamanan, palagi siyang namumuno sa isang kaharian. Sa oras na ito, pinangunahan na ng pamilya Ling ang mga eksperto ng angkan, gayon din ang 6 na disipulo ng True Person Lingzin, sa larangan ng martial arts ng Qingyu Sect. Bago ito, dumating na rin ang Qingyu Sect Master at ang kanyang mga subordinate. Sect Master, kailangan ba talagang pumunta dito? Tanong ni Ling Xiong matapos makita ang Qingyu Sect Master. Kalokohan, huwag ka nang magtanong. Kung maaari mong ibigay ang Dragon Bone, kung hindi, maaaring ngayon na ang araw ng iyong pagkamatay. Malamig na umungol ang Qingyu Sect Master. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay mag-away tayo. Ang espiritu ng pakikipaglaban ni Ling Xiong ay kahanga-hanga. First round,
paano mo gustong lumaban? Biglang tanong ni Wen Tianroy. Hayaan mo muna ako at ikaw ang magsimula. Biglang humakbang si Ling Mayon. Ang labanan na ito ay isang puppet battle sa antas ng rank 3 true person, at walang panig ang makararanas ng anumang casualty. Bukod dito, mahalaga ang unang labanan, dahil makakaapekto ito sa moral ng mga susunod na laban. Okay, hindi nag-aksaya ng anumang salita si Wen Tianroy at diretsyong tumungo sa martial arts field. Tumalon din si Ling Mayon at tumalon. Ang round na ito ay isang puppet battle. Maaari lamang kontrolin ng dalawa ang mga puppet at hindi dapat personal na sumali sa labanan. Bukod dito, ang limitasyon ng puppet ay 100 lamang, at ang isa na ang 100 puppet ay ganap na nawasak ay natalo. Simulan na, sigaw ni Ling Xiong. Sa susunod na sandali, isang malaking bilang ng mga puppet ang lumitaw sa larangan ng martial arts, eksaktong 200. Ginamit ni Ling Mayon ang pinahusay na Lingzin puppet ng true person Lingzin, na siya ring pinakamakapangyarihang puppet sa Qingyu sect. Nang iminungkahi ito ni Wen Tianroy, naisip ni Ling Mayon na ihahambing niya ang 100 machine manipulation para makita kung sino ang mas bihasa sa pagkontrol dito. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Sa pagkakataong ito, hindi ang Lingzin puppet ang kinuha ni Wen Tianroy, kundi isang itim na puppet. Kakaiba, bakit hindi ginagamit ng Young Sect Master ang Lingzin puppet? Anong klaseng puppet ito? Hindi ko pa ito narinig dati. Hindi kaya ito ay isang bagong binuo? Mukhang napakalakas. Sunod-sunod na tinalakay ng mga alagad sa ibaba. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Ling Mayon nang makita niya ang puppet na ito. May bigla siyang naalala. Ang ekspresyon ni Ling Xiong ay parehong pangit, at sinabi niya, ito kaya ang world-destroying war puppet. Ang world-destroying war puppet ay isang puppet na pinagsasama ang world-destroying dragon scale. Ang depensa nito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, at ang mga pag-atake nito ay nagdadala din ng mga pag-atake na pangwasak sa mundo. Ang isang ganoong puppet ay kayang labanan ang 3 Lingzin puppet. Ngayon, may 100 world-destroying war puppets, paano sila lalaban? Tapos na, tiyak na matatalo si Mayon sa round na ito. Sabay-sabay na nag-isip ang mga miyembro ng pamilya Ling. Hindi lang iyon, maging si Ling Mayon ay ganoon din. Haha, hindi mo ba inaasahan? Ang buong Qingyu sect ay mayroon lamang itong 100 world-destroying war puppets. Ling Mayon, maging matalino at bumaba ka. Tumawa ng malakas si Wen Tianroy. Huwag mo nang isipin iyon. Nanlaki ang mata ni Ling Mayon. Dahil sila ay mas mababa sa kagamitan, pagkatapos ay magsikap para dito sa teknolohiya. Ang kanyang 100 machine manipulation ay tiyak na mas mataas kay Wen Tianroy. Sa isang iglap, ang 100 Lingzin puppet sa field ay ipinadala at bumuo ng isang charge formation, nagmamadali patungo sa world-destroying war puppets. Charge formation, isang trick ng trade. Malamig na sumunod si Wen Tianroy at agad na kinokontrol ang daang world-destroying war puppets para salubungin sila. Bagamat sinasabing tiyak na mananalo ang world-destroying war puppet sa isang santukan, mahalaga ang bawat world-destroying war puppet. Kung sila ay nasira, si Wen Tianroy ay makakaramdam ng sakit sa puso. Sa makatuwid, gumamit siya ng mas konserbatibong defensive formation. Bitik, bitik, bitik. Ang mga puppet ng magkabilang panig ay nagsimulang lumaban, ngunit pagkatapos lamang ng isang alon ng pagsingil, higit sa 100 Lingzin puppet ang direktang nawasak. At ang panig ni Wen Tianroy, wala. Agad na lumaki ang agwat. 100 laban sa 100, ang isang panig ay walang natalo kahit isa, at ang kabilang panig ay direktang natalo ng 100. Hindi na ito maaaring mabayaran ng 100 machine manipulation. Kabanata 1824 ang panukala ni Yezuan. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Hindi ako matatalo sa labanang ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Ling Mayon. Ang unang labanan ay napakahalaga, at ito ay may kaugnayan sa moral. Kung matalo siya sa laban na ito, magiging napakabigat ang pressure sa susunod na laban. Gayunpaman, kahit na ang kanyang 100 machine manipulation ay mas mahusay kaysa kay Wen Tianroy, at maaari siyang gumamit ng mas maraming battle formations kaysa kay Wen Tianroy, hindi pa rin niya mabawi ang pagkakaiba sa mga puppet.
Natatakot ako na kahit na hindi si Wen Tianroy ang kumokontrol sa world-destroying battle puppet sa oras na ito, ngunit isang disipulo sa second-grade true human level, magagawa pa rin nilang talunin ng lubusan ng Spirit Heart puppet. Ang labanang ito ay nakatakdang mawala. Sa isang kisap mata, ang Spirit Heart puppets ay natalo ng mahigit 30, 60 na lang ang natira. Ngayon, bumaba ka na. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Ling Xiong na nasa labas ng entablado. Nagbubuntong hininga din ang mga miyembro ng pamilya Ling. Sa pagkakataong ito, talagang walang magawa ang pamilya nila Ling. Hindi ako aamin na matalo. Si Ling ngayon ay nabigla na. Kahit na nawalan siya ng 100 Spirit Heart puppets, hindi siya aamin ng pagkatalo. Sa anumang kaso, ang kinalabasan ng labanan na ito ay nakatakda na. Imposibleng manalo ang pamilya Ling. Hindi ko inaasahan na ang world-destroying battle puppet na ito ay napakalakas. Si Elder Ling ay natalo ng lubusan. Sabi ng isang disipulo ng Qingyu sect. Tapos na ang laban. Lahat ng daang Spirit Heart puppets ni Ling ngayon ay nawasak. Sa panig ni Wen Tianroy, wala ni isa ang nawala. Sa labanang ito, nanalo si Wen Tianroy. Ngayon, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang pamilya natin Ling ay nahulog sa kanilang bitag. Inaliw siya ni Ling Xiong. Sa katunayan, ang Qingyu sect master ay halatang handa at itinago ang world-destroying battle puppet. Kung hindi, si Ling ngayon ay magkakaroon ng mas malaking tsansa na manalo. Pare, paano ang susunod na laban? Mayroon silang world-destroying battle puppet. Kung ito ay isang 10 tao na labanan, natatakot ako na mangyayari din ito, nag-aalalang sabi ni Ling Mutian. Hindi naman. Umiling si Ling Xiong at sinabi, ang world-destroying battle puppet na ito ay hindi isang bagay na kayang kontrolin ng mga ordinaryong tao. Kung hindi nararating ang true human realm, ang pagkontrol sa lower level na Spirit Heart puppet ay sapat na mahirap, lalo pa ang pagkontrol sa world-destroying battle puppet. Kung gayon ama, huwag kang sumama sa labanan sa laban na ito, sabi ni Ling Mutian. Si Ling Xiong ang tanging 4th grade true human ng pamilya Ling. Kung siya ay bumagsak, kung gayon ang pamilya Ling ay walang mga kwalifikasyon upang hamunin ang sect master. Sa makatuwid, ito ay dapat na ang nakababatang henerasyon ay umaangat. Sa 3 araw na ito, ang pamilya Ling ay nakapili na ng 10 disipulo ng pamilyang Ling na lalaban, na lahat ay mga henyo sa 100 machine manipulation. Para sa Qingyu sect, tinatayang magpapadala rin sila ng mga nangungunang henyo sa half-step true human level. Kung manalo ang panig ng sect master sa pagkakataong ito, mawawala ng world-destroying dragon bone ang pamilya Ling. Sa kabaligtaran, kung nanalo ang pamilya Ling, maaari silang makipaglaban sa isa pang laban. Gayunpaman, sa sandaling ito, Senyor, pwede mo ba akong bigyan ng pwesto? Sa oras na ito, biglang sinabi ni Ye Zuan kay Ling Xiong. Ano? Naghinala si Ling Xiong na nagkamali siya ng narinig. Junior brother, mayroon ka bang mas mahusay na kandidato? Tanong ni Ling ngayon. Oo, at mayroon akong 100% katiyakan na mananalo sa laban na ito. Mataimtim na tumanggaw si Ye Zuan. Talaga. Nang marinig ang sagot na ito, medyo hindi makapaniwala ang mga miyembro ng pamilya Ling. Si Ye Zuan ay isa lamang second-grade half-step true human, anong uri ng henyo ang makikilala niya? Kung gayon, dalhin mo siya at tingnan natin. Tumanggo si Ling Xiong. Okay. Pagkatapos magsalita, ni Ye Zuan, mabilis siyang umalis sa Qingyu sect, at pagkatapos ay tinawag ang Old Tree sa labas. Old Tree, kahit na siya ay isang 6th-grade half-step true human, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay malamang na maihahambing sa isang 3rd-grade true human. Kahit na kumilos si Wen Tianroy, maaari niya itong patayin. Hindi pa rin kaya siya manalo sa laban na ito. Sa katunayan, maaari ng direktang atakihin ni Ye Zuan ang sect master, ngunit gusto lang niyang manood ng magandang palabas. Hindi nagtagal, dinala niya ang Old Tree sa harap ng mga miyembro ng pamilya Ling. Sinasabi mo, siya yun. Hindi makapaniwalang tumingin si Ling Xiong sa Old Tree. Ika-6 na baitang half-step true human, ano ang punto? Senyor, huwag kang mag-alala, ang kaibigan ko dito ay nakapatay ng 3rd-grade true human dati. Kasama niya dito, siguradong mananalo tayo sa laban na ito. Sabi ni Ye Zuan na may tame-time na ekspresyon. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ng mga miyembro ng pamilya Ling.
Ika-6 na baitang half-step true human, pumapatay ng third grade true human, anong biro? Kung ang lahat ay hindi naniniwala sa akin, maaari kang lumapit at subukan ang kanyang mga kasanayan. Sabi ulit ni Yezuan. Hindi na kailangan, hayaan mo siya. Biglang sabi ni Ling Xiong. Sa pagkakataong ito, nagulat ang lahat ng miyembro ng pamilya Ling. Tatay, tumawag si Ling Mutian. Paanong ang ulo ng isang pamilya ay madaling maniwala sa gayong mga kasinungalingan? Bagamat si Yezuan ay ang ika-10 disipulo ng Spirit Heart True Human, sino ang nakakaalam kung siya ay ipinadala ng Sect Master? Paano kung isa rin itong bitag? Ang isang tao ay inosente, ngunit siya ay nagkasala ng pagkakaroon ng isang kayamanan. Bumantong hininga si Ling Xiong at sinabing, kahit na manalo tayo sa labanang ito, tiyak na hindi tayo pababayaan ng Sect Master. Mas mainam na direktang ibigay ang Dragon Bone at pagkatapos ay umalis sa Qingyu Sect. Ito ang tanging paraan upang payagan ang aking pamilyang Ling na ipagpatuloy ang lahi nito. Tai, wala pa ba kayong kapareha? Sabi ni Ling Mutian. Umiling si Ling Xiong at sinabing, hindi, tingnan mo ang taong nasa tabi ng Sect Master. Sa pagkakaalam ko, siya ang pinuno ng 7 Freaks of Hongshan. Bagamat siya ay 4th grade true human, nalampasan na niya ang higit sa 10,000 taon. Ang kanyang lakas ay malamang na hindi mas masahol pa sa 5th grade true human, at ako ay nakalusot lamang sa mga nagdaang taon na Dragon Destroy. Ang pinuno ng 7 Freaks of Hongshan. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng pamilyang Ling ay hindi maiwasang tumingin sa pulang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ng Qingyu Sect Master. Sok, natuklasan mo na ba? Ang pulang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ngumisi at sinabi kay Ling Xiong, kung matalo ka sa laban na ito, hindi ko na kailangang maglaro. Sa palagay mo ba, natahimik ang mga miyembro ng pamilya Ling? Anyway, matatalo na sila, bakit hindi na lang sumuko? Dahil iyon ang kaso, bakit hindi na lang ibigay ang Dragon Bone? Biglang may nagsabi, lumingon ang lahat at tumingin, at nalaman na ito ang ikatlong disipulo ng Spirit Heart True Human, isang 3rd grade True Human Realm. 3rd Senior Brother, baka ikaw. Ang pinakamatandang disipulo ng Spirit Heart True Human ay tumingin sa kanya ng may takot. Tama, sumuko na ako sa Sect Master. Ngayon, hindi ka mananalo sa laban na ito kahit anong mangyari. Tumango ang ikatlong disipulo ng Spirit Heart True Human. Napabuntong hininga ang lahat, hindi nila akalain na meron pala talagang miyembro ng Sect Master na nakatanim sa kanilang kampo. Kung talagang nag-away sila, ito ay napaka-fatal. Natahimik din si Ling Xiong. Kahit na manalo siya sa labanang ito, hindi niya magagawang talunin ang pinuno ng 7 Freaks ng Hongshan. Anyway, matatalo sila, kaya bakit pabayaan ang mga disipulo ng pamilya Ling at ilagay sila sa panganib? Sige, muling bumantong hininga si Ling Xiong at bahagyang tumango. Alam ng lahat na ito ang desisyon ni Ling Xiong. Sa oras na ito, muling sinabi ni Yezuan, dahil iyon ang kaso, hayaan ang aking kaibigan na pumunta sa entablado ng mag-isa, hindi ba? Ano? Ang mga miyembro ng pamilyang Ling ay tumingin kay Yezuan na hindi makapaniwala. Isang ika-6 na baitang half-step true human, gustong harapin ang 10 9th grade half-step true human. Bata, seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Ling Xiong. Huwag kang mag-alala, hindi ako magbibiro tungkol sa sarili kong buhay. Nagsalita din si Old Tree. Kabanata 1825, Instant Kill. Nakatingin sa seryosong ekspresyon ni na Yezuan at Tree Old Man, tumango si Ling Xiong, sige, sumasang-ayon ako. Lahat ay nalito kay Yezuan. 3 araw pa lang nila siyang kilala, pero sa nakikita niyang confident na kilos niya, parang hindi siya nagpapanggap. Nakahanda na silang sumuko, ngunit pinilit ni Yezuan na paakyatin ang kalbong matandang ito. Hindi kaya si Yezuan ay nasa panig ng Sect Master. Matapos makuha ang kasunduan ni Ling Xiong, sumikat ang Tree Old Man at tumalon sa martial arts arena. Ang kanyang kilos ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Anong ginagawa niya? Isang rank 6 na half-step true man papunta sa stage. Kakaiba, kung magduduel sila, hindi ba dapat personal na kumilos si Elder Ling Xiong? Baka may sasabihin sila, ang mga disipulo ng Qingyu Sect ay nanunood ng may kalituhan. Ling Xiong, ano ang ibig mong sabihin dito?
Tanong ng Qingyu Sect Master. Para sa 10 laban sa antas ng half-step Truman, isang tao lang ang ipapadala ng ating panig. Sabi ni Ling Xiong. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang buong lugar. Nagbibiro ba siya? Sa sandaling ito, ang ikatlong disipulo ni Truman Lingzin ay nagpadala ng mensahe sa Qingyu Sect Master, na, pagkatapos marinig ito, malamig na bamantong hininga, anong klaseng riffraff ang nang-ahas na umakyat sa entablado. Nag-aangking nakapatay ng rank 3 Truman. Anong biro? Fine, magpadala ka na lang ng taong haharap sa kanya. Nang marinig ito, isang disipulo ng Qingyu Sect sa rank siyam na half-step Truman level ang agad na lumukso. Pakiusap, 3 old man, mukhang kalmado, sinabi sa disipulo ng Qingyu Sect. Nililigawan si kamatayan. Ang disipulo ng Qingyu Sect na ito ay orihinal na ayaw sumama, ngunit dahil nagsalita na ang Qingyu Sect Master, ito ay isang pagkakataon upang gumanap. Sa kanyang opinyon, ang pakikitungo sa isang rank 6 na half-step Truman ay hindi man lang nangangailangan ng paggamit ng isang puppet. Madali niyang patayin ang sarili niya. Gayunpaman, hindi niya alam na sa pagkakataong ito ay sinipa niya ang isang bakal na plato. Habang kumikislap ang kanyang figure, gumalaw din si 3 old man. Gumamit ang huli ng Netherfire clone, agad na kumikislap sa harap ng disipulo ng Qingyu Sect. Bang! Sa gitna ng mahinang tunog, ang dibdib ng disipulo ng Qingyu Sect ay tinusok na ng 3 old man. Kaagad, kumalat ang apoy, na sinunog ang bangkay ng disipulo ng Qingyu Sect hanggang sa abo. Instant kill. Natahimik ang buong lugar. Maraming tao ang naghinala sa kanilang mga mata, iniisip kung mali ba ang kanilang nakita. Isang rank siyam na half-step Truman level na disipulo ang aktwal na napatay matapos na malimpasan ng 3 realms, at isa itong instant kill. Paano ito naging posible? Ang panig ng Qingyu Sect Master at ang panig ng pamilya Ling ay natulala. Nanalo ba ang pamilya Ling sa ikalawang labanan? Senyor, sinabi ko sa iyo na tama ako, tiyak na mananalo ako sa laban na. Ito para sa iyo, biglang sabi ni Yezuan. Hindi pa nakaka-recover si Ling Xiong at bahagyang tumango. Tama talaga si Yezuan. Talaga bang may lakas ang kalbong matandang ito na pumatay ng isang rank 3 Truman? Siyempre, ang kakayahang agad na pumatay ng isang rank siyam na half-step Truman ay hindi nangangahulugan na maaari niyang patayin ang isang rank 3 Truman. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang rank siyam na half-step Truman at isang rank 3 Truman ay 1,000 beses na mas malaki. Gayunpaman, nang sabihin niyon, ang labanang ito ay orihinal na 10 laban sa 10, at ngayon ay naging 1 laban sa 1, kaya tiyak na binibilang ito. Damn it, walang kwentang basura. Nagmura ang Qingyu Sect Master. Bagamat nanalo ang pamilya Ling sa isang laban, pareho pa rin ang kinalabasan, na walang pagbabago. Naisip din ito ng pamilya Ling. Kahit na makapatay ng rank 3 Truman ang kalbong matandang lalaki, ano? Posible kayang manalo siya sa ikatlong laban para sa kanila. Ang ikatlong laban ay laban sa pinuno ng Hongshan 7 Fins, isang rank 4 na Truman level expert. Nasa tuktok siya ng rank 4 na Truman, at kahit si Ling Xiong ay hindi siya kayang talunin. Sa sandaling ito, biglang ngumisi si Yezuan at sinabing, Senyor, paano kung ang ikatlong laban ay kukunin din ng aking lalaki? Ano? Nagulat muli ang pamilya Ling. May paraan ba si Yezuan para manalo sa laban na ito? Bata, baka ikaw. Nagulat si Ling Xiong sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala, Senyor, mayroon akong 100% na katiyakan. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan habang tumugon siya sa pamamagitan ng voice transmission. 100%, si Ling Xiong ay nabigla na kaya hindi siya makapagsalita. Kung aakyat siya, wala siyang 10% na tsansa na manalo. Posible kayang may mga katulong si Yezuan. Sige, umalis ka na. Agad na tumango si Ling Xiong bilang pagsang-ayon. Hindi ako ang pupunta, ito na. Umiling si Yezuan. Biglang, isang cute na maliit na unggoy na nakasuot ng armor ang tumalon mula sa kanyang mga braso at papunta sa martial arts arena. Isang maliit na unggoy ang haharap sa pinuno ng Hongshan 7 Fins. Naisip ng pamilyang Ling ang eksena, binugbog ng isang maliit na unggoy ang pinuno ng Hongshan 7 Fins nang hindi nakilala. Gaano katawa iyon?
Sa anumang kaso, si Ling Xiong ay hindi pupunta sa entablado. Kung hindi dahil kay Ye Zuan, sumuko na sila. Ang sinumang umakyat ay ganoon din. Ling Xiong, gusto mo pa bang lumaban sa ikatlong laban? Tanong ng Qingyu Sect Master. Oo, ang taong umaakyat ay itong maliit na unggoy. Tumango si Ling Xiong. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang pulang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang pinuno ng Hongshan Seven Fins, ay nagdilim sa kanyang ekspresyon at galit na sinaway, anong biro? Gusto mong labanan ko ang isang unggoy. Kung hindi ka aakyat, si Pu Tian ang mananalo. Biglang ngumiti si Ye Zuan. Malamig na bamulong ang pulang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagamat ayaw niya, nangako siya sa Qingyu Sect Master na manalo sa laban na ito para sa kanya. Sa kasong ito, makakagat lamang siya ng bala at umakyat. Huwag kang pabaya, baka may malansa. Biglang nagdilim ang ekspresyon ng Qingyu Sect Master habang nagpapaalala sa pamamagitan ng voice transmission. Isang munting unggoy na hindi pa nakakarating sa Truman Realm, ano ang nakakainis dito? Malamig na bamantong hininga ang pulang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki at lumapag sa entablado. Ang labanan na ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng pamilya Ling. Kung mananalo ang pamilya Ling, masaya iyon. Gayunpaman, bago pa makatayo ng matatag ang pulang buhok, ang heaven-piercing divine ape ay nag-transform sa isang stream ng liwanag at sumugod sa kanya. 108 strike ang nanginginig sa langit. Inilabas ng heaven-piercing divine ape ang sandata nito at hinampas ito sa lalaking pula ang buhok. Ano? Gulat na gulat ang lalaking pula ang buhok. Ang bilis ba na ito ay maaaring taglayin ng isang rank 6 na half-step Truman level na immortal beast? Anong biro? Noon, si Luo Luo, isang rank 9 na Demon Emperor, ay agad na pinatay si Teng Qinshan, isang rank 6 na Demon Venerate level 5 Clawed Golden Dragon Clan Genius. Sa oras na iyon, ang Heaven-Piercing Divine Ape, na umaasa sa rank 7 Demon Emperor na kaharian nito, ay nakipaglaro kay Luo Luo. Ngayon, ang Heaven-Piercing Divine Ape ay naging alagang hayop ni Ye Zuan, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay na-double. Kasama ang Profound God Battle Armor, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay napakalakas na kaya walang makakapantay dito. Isang rank 4 na tunay na lalaki. Nililigawan si kamatayan. Bang! Agad, ang pulang buhok na lalaki ay nabasag sa meat paste ng Heaven-Piercing Divine Ape sa isang hampas, direktang bumagsak. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Habang tumutunog ang system notification, ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan ay hindi maiwasang bahagyang kumulubot. Nanalo ang pamilya Ling sa ikatlong laban. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit siya nanunood hanggang ngayon ay para lamang makakita ng magandang palabas. Hindi niya inaasahan na hindi mangyayari ang magandang palabas, at kailangan pa nilang kumilos. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay gawin ang isang bagay na seryoso. Pu Tian, patayin ang Qingyu Sect Master. Kaagad, sinabi ni Ye Zuan sa Heaven-Piercing Divine Ape. Nang matanggap ang utos, ang Heaven-Piercing Divine Ape ay agad na sumulyap at damapo sa Qingyu Sect Master. Ang huli ay isa lamang rank 5 Truman at hindi masyadong malakas. Ang Heaven-Piercing Divine Ape na nakasuot ng Profound God Battle Armor ay sapat na para patayin ang kalaban. Kabanata 1826 na pag-unawa. Hindi maganda. Ang Qingyu Sect Master, nagulat pa rin, ay nakita na siya ay ikinulong ng Skybreaking Divine Ape, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Sa isang iglap, naglabas siya ng puppet mula sa kanyang Chenkun Ring. Ito ay isa pang world-destroying war puppet, ngunit itong world-destroying war puppet ay mas mahusay kaysa kay Wen Tianroy. Dahil, sa pagkakataong ito, ang pinagsama sa puppet ay hindi ang world-destroying dragon scale, kundi ang world-destroying dragon bone. Boom! Hinarang ng world-destroying war puppet na ito ang 108 strike ng Skybreaking Divine Ape. Anong malakas na depensa? Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ng pamilya Ling kung bakit hinanggad ng Qingyu Sect Master ang Dragon Bone na iyon, kahit na ginamit ang world-destroying dragon scale upang ipagpalit ito. Kaya, ito ay upang lumikha ng isang world-destroying war puppet. Ngunit, kaya ba ng Qingyu Sect Master, na nagtataglay nitong world-destroying war puppet, ang Skybreaking Divine Ape? Noon lang, tumigil ka.
Biglang may umalangaw sa pandinig ng lahat. Ang skybreaking Divine Ape ay huminto at huminto. Napalingon ang mga tao sa paligid at nakita ang isang figurang nakatayo sa mataas na langit. Ito ay ang Deputy Sect Master. Nakilala agad siya ng matatalas na mata. Ang Deputy Sect Master ng Qingyu Sect ay si Lingzin Zhenren, ang nominal master din ni Yezuan sa oras na ito. Siyempre, hindi napigilan ni Lingzin Zhenren ang skybreaking Divine Ape. Ang dahilan kung bakit huminto ang skybreaking Divine Ape ay dahil pinigilan ito ni Yezuan, dahil hindi lang narinig ni Yezuan ang boses ni Lingzin Zhenren, kundi pati na rin ang isang system prompt. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na gawain, hamarang at pumatay sa Qingyu Sect Master. Ito, ang tunay na dahilan para huminto si Yezuan. Kung ang Qingyu Sect Master ay namatay sa ilalim ng magulong strike ng skybreaking Divine Ape, ang random na gawain ito ay hindi makukumpleto. Harangin at pumatay, na nagpapahiwatig na gusto ng system na paalisan ang Qingyu Sect Master. Si Yezuan, na isa lamang second rank half-step Zhenren, ay walang problema sa pakikipaglaban sa isang 8th rank half-step Zhenren, ngunit ang 9th rank half-step Zhenren ay magiging sapat na mahirap. At ang Qingyu Sect Master na ito ay isang 5th rank Zhenren, 12 kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan. Buti na lang at may mga katulong si Yezuan, kaya ang gawaing ito ay hindi dapat mahirap tapusin. Tama na yan. Biglang may naalala si Yezuan at nagmamadaling inutusan ang skybreaking Divine Ape, patayin ang Wen Tianrui na iyan. Ang skybreaking Divine Ape ay nakatanggap ng mga bagong tagubilin at agad na inilipat ang target nito. 108 strike ang nanginginig sa langit. Nang bumagsak ang mga anino ng mga tauhan, si Wen Tianrui, na isang 3rd rank Zhenren lamang, ay direktang binasag hanggang sa mamatay. Kasabay nito, tumawid na si Tree Elder at inalis ang Chen Kun Ring. Ang Chen Kun Ring na ito ay naglalaman ng 100 world-destroying war puppets, nakatumbas ng 100 world-destroying dragon scales. Siyempre, kung ang world-destroying dragon scales at mga puppet ay maaaring paghiwalayin ay isang tanong. Gayunpaman, kunin mo muna. Sa hangin, sumulyap si Lingzin Zhenren sa skybreaking Divine Ape sa ibaba, at hindi niya maiwasang matakot. Bago pa siya makapag-react, muling bumaril ang skybreaking Divine Ape, sa pagkakataong ito ay inaatake ang Qingyu Sect Master. Bagamat may random na gawain, sa pagkakataong ito ang skybreaking Divine Ape ay hindi handang patayin ang Qingyu Sect Master. Boom! Sa mahinang tunog, ang braso ng Qingyu Sect Master ay direktang nabali sa 2 piraso, at kasabay nito, ang kanyang katawan ay lumipad palabas, nawala ng contact sa world-destroying war puppet sa kanyang harapan. Pagkatapos noon, muling sumikat ang Tree Elder at iniligpit ang world-destroying war puppet na ito. Ang 101 world-destroying war puppets na ito ay napakalakas para sa world-destroying Ghost Dragon. Si Lingzin Zhenren ay orihinal na medyo nagalit, pagkatapos ng lahat, hindi pinansin ng skybreaking Divine Ape ang kanyang mga salita. Gayunpaman, ang skybreaking Divine Ape ay madaling maitaboy maging ang Qingyu Sect Master, at nakita rin niya na ang skybreaking Divine Ape ay nagpigil, kung hindi, ang Qingyu Sect Master ay malamang na naging bangkay. Kaya naman, hindi siya gaanong nasabi. Senior brother, hindi ko inaasahan na babuuin mo ang Dragon Bone War Puppet bago ako. Napabuntong hininga si Lingzin Zhenren. Ang nakatatandang kapatid na lalaki sa kanyang bibig ay ang Qingyu Sect Master. Sa oras na ito, ang huli ay umaakyat mula sa lupa, dumura ng isang subaw ng dugo, at sinabing, "So ano, natalo ako sa pagkakataong ito." Nang marinig ito, lumingon si Lingzin Zhenren para tingnan si Yezuan, at sinabing, "Kamahalan, maaari ka bang magpakita ng awa at hayaan siyang umalis?" Nalaman na niya ang mga detalye mula sa mensaheng ibinigay sa kanya ni Ling Muyon, ngunit ang Qingyu Sect Master, kung tutuusin, ang kanyang nakatatandang kapatid. Okay, tumango si Yezuan at sumang-ayon ng hindi nagsasalita. Pagkatapos ng lahat, ang random na gawain ay para sa kanya na lihim na hamarang at patayin ng Qingyu Sect Master, kaya natural na kailangan niyang palayain siya. Salamat, kamahalan. Pinasalamatan siya ni Lingzin Zhenren at sinabing, "Senior brother, umalis ka na, huwag ka nang bumalik." Okay, fair na. Diretsahan din ang Qingyu Sect Master, alam din niya na kung
Ang sky-breaking divine ape ay nawala lahat ngayon, malamang na nabasag na siya sa sarsa ng karne ng magulong hampas tulad ni Wenty Anroy at ng lalaking pulang buhok. Kaya naman, diretso siyang tumalikod at umalis, nang walang kasama. Ang nagwagi ay hari, ang natalo ay ang tulisan. Ang pagpapakawala sa kanya ni Ling Zinzhenren ay isa ng lubos na kabutihan. Pagkatapos, ang Qingyu sect ay magiging mundo ni Ling Zinzhenren. Hindi ito pinansin ni Ye Zuan, minarkahan na niya ang Qingyu sect master ng Death Pursuit Order, kahit saan man siya tumakbo, tiyak na mapapahamak siya. Pagkaalis ng Qingyu sect master, ang mga taong naruroon ay bumalik sa kanilang katinoan, at kailangang sabihin na ang mga kaganapan ngayon ay masyadong mapangahas. Ang Qingyu sect master, na orihinal na sigurado sa tagumpay, ay biglang pinatay sa kalagitnaan, nahuli, at natalo ng husto. Ano ang pinagmulan ni Ye Zuan at ng kalbong matandang iyon? Bilang karagdagan, bakit ang maliit na unggoy na iyon ay may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban? Sa oras na ito, biglang nag-transmit ng boses si Ling Mayon kay Ling Zinzhenren, na nagsasabi na talagang natutunan ni Ye Zuan ang kanyang 100 machine manipulation at naging apprentice niya. Nagulat si Ling Zinzhenren matapos malaman ang balitang ito. Disipulo ko ba siya? Nagbibiro, ang mga tao ni Ye Zuan ay mayroon ng lakas para patayin siya. Maglalakas loob ba siyang tanggapin si Ye Zuan bilang kanyang apprentice? Kalokohan. Munting kaibigan Ye Zuan, maraming salamat sa pagkakataong ito. Pagkaalis ng Qingyu sect master, hindi napigilan ni Ling Xiong na idikit ang kanyang mga kamao kay Ye Zuan. Ayos lang. Ikan-away ni Ye Zuan ang kanyang kamay. Siyempre, iniisip din niya sa kanyang puso, imbes na magpasalamat sa kanya, mas mabuting maglabas ng isang bagay bilang gantimpala. Kung iyon ang world-destroying Dragon Bone, mas mabuti pa iyon. Lubos din ang pasasalamat ng pamilyang Ling kay Ye Zuan, bagamat darating si Ling Zinzhenren. Gayunpaman, maaaring inatake ng sect master ang pamilya Ling sa sandaling ibigay ang Dragon Bone. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Wenty Anroy noon, hayaan ang pamilya Ling na ibigay ang Dragon Bone, at pagkatapos ay dumapend sa sect master. Hindi magawa ng pamilya Ling ang huli na hindi nagpapasalamat. May ilang pinagmulan din ang pamilya Ling kay Ye Zuan, kaya nagpasya si Ye Zuan na huwag agawin itong Dragon Bone. Bagamat natapos na ang usapin, handa si Ye Zuan na manatili sa Qingyu sect sa loob ng 1 o 2 araw. Sa ibabaw, pinakawalan na niya ang Qingyu sect master, ngunit lihim na kailangan niyang harangin at patayin ang kabilang partido. Kung wala si Three Elder at Little Monkey, tiyak na maghay-hinala ang mga tao sa kanya, kaya ang gawaing ito ay maibibigay lamang kina Megatron at Luo Luo. Nakahanap si Ye Zuan ng pagkakataon na palayain sina Megatron at Luo Luo, at pagkatapos ay hayaan silang gawin ang gawain. Si Luo Luo, na isa ng 7th rank half-step Zenren, ay hindi dapat magkaroon ng problema sa paglutas ng natitirang dugong Qingyu sect master pagkatapos isuot ang Profound God Battle Armor. Kabanata 1827, Envoy of Beast Control. Makalipas ang isang araw, tumaas ang killing intent ng host. Si Ye Zuan, na nasa Qingyu sect, ay biglang nakarinig ng system notification. Kaagad pagkatapos, dumating ang voice transmission ni Luo Luo. Young Master, tapos na ang misyon. Magaling. Sumagot si Ye Zuan sa pamamagitan ng voice transmission, at sa susunod na sandali, tumunog ang pangalawang system notification. Ang host ay nakatapos ng isang random na misyon. Ang sistema ay nagbibigay gantimpala sa pagbubukas ng pangalawang Immortal Grade Physique Bloodline slot. Ang gantimpala na ito ay nagpasaya kay Ye Zuan. Ang random na misyon na ito ay talagang nagbigay ng gantimpala sa isang Immortal Grade Physique Bloodline slot na katumbas ng 4 na devouring points, isang malaking kita talaga. Mukhang sa wakas ay magkakaroon na ng pangalawang Immortal Grade Physique Bloodline si Ye Zuan. Bagaman hindi masama ang sarili kong lakas ngayon, kasama si Three Old Man at iba pa sa paligid, wala akong matitirahan. Kung palalakasin ko ang sarili ko, mas mabuting palakasin ko na lang sila. Napaisip si Ye Zuan at nagsimulang maghanap sa Immortal Grade Devouring System. Napakaraming bloodline, napakarami kaya nasilaw si Ye Zuan. Gayunpaman, walang maraming mga bloodline ng pangangatawan na nauugnay sa alagang hayop. Ikaw pala, Envoy of Beast Control.
Sa wakas, itinuon ni Yezuan ang kanyang mga tingin sa isang bloodline ng Beast Control Envoy. Ding, ang host ay sumanib sa bloodline ng Beast Control Envoy. Ang bloodline ng Beast Control Envoy ay partikular para sa pagpapahusay ng mga alagang hayop. Bagamat ito ay kay Yezuan, lubos nitong pinahuhusay ang lakas ng pakikipaglaban ng kanyang mga alagang hayop. Ang Beast Control Envoy ay mayroon lamang isang advancement path, direktang pataasin ng isang beses ang combat power at growth speed ng alagang hayop, at nagtataglay din ng kakayahang makipagsabayan sa mga partikular na alagang hayop. Bilang karagdagan, kung mayroong mga alagang hayop sa paligid ng Master, ang lakas ng labanan ng Master ay maaaring tumaas. Ang isang alagang hayop ay nagpapataas ng lakas ng labanan ng 20%, at ang dalawang alagang hayop ay nagpapataas nito ng 40%. Si Yezuan ay mayroon na ngayong 3 Old Man, Wizentian, Netherworld Ghost Dragon, Heaven-Piercing Divine Ape, at Luo-Luo, sa kabuuan ay 5. Kung magkakasama silang lahat, maaaring pataasin ni Yezuan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng isang beses. Bukod dito, apektado rin ang 5 alagang hayop. Ang pagdaragdag ng paunang 1-fold, ito ay 2 beses na pagtaas. Sa wakas, ang Beast Control Envoy ay mayroon ding title mission. Hanggat nakuha ang titulong ito, ang lakas ng pakikipaglaban ng alagang hayop ay tataas ng 1 pang beses, at lahat ng pinsalang ibibigay sa mga halimaw ng lahat ay tataas ng 3 beses. Bagamat si Yezuan ay mayroong Immortal Aikilin bloodline, ang damage bonus sa mga beast ay nalalapat lamang sa kanya ng mag-isa. Ngunit kung makuha niya ang titulong Beast Control Envoy, maaapektuhan din ang 3 Old Man at ang iba pa. Sa ganitong paraan, maaaring mapataas ng mga alagang hayop ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ng 3 beses, na sadyang nakakatakot. Siyempre, ang pinakaaasam ni Yezuan ay ang kombinasyong kasanayan sa mga alagang hayop. Damn it, among the 5 pets, I can only combine with the Netherworld Ghost Dragon for now. Medyo walang magawa si Yezuan. Gayunpaman, napaka-curious niya tungkol sa kung anong anyo ang kukunin niya pagkatapos na pagsamahin ng Netherworld Ghost Dragon, at kung anong antas ang mararating ng kanyang lakas. Ngayon, ang Qingyu Sect Master ay hinarap ni Luo-Luo at Wizentian. Hindi rin maliit ang ani sa panahong ito, nakakuha ng higit sa 40 kaliskis ng dragon. Kaagad, ibinigay ni Yezuan ang Netherworld Dragon Scales na ito sa Netherworld Ghost Dragon. Matapos pagsamahin ang mga kaliskis ng dragon na ito, ang pagpapalakas ng Netherworld Ghost Dragon sa wakas ay lumampas sa 100. Gayunpaman, sa sorpresa ni Yezuan, pagkatapos lumampas sa 100, kailangan talaga nitong tumaas ng 1% ang 5 kaliskis ng dragon. Sa simpleng salita, kung gusto niyang pataasin ang amplification mula 100% hanggang 200%, kakailanganin niya ng 500 kaliskis ng dragon, o 50 buto ng dragon. Kalimutan mo na ito, mas madali para sa akin na makakuha ng mga kaliskis ng dragon ngayon, at ang halaga ay medyo malaki sa bawat oras. Kung walang mga paghihigpit, ito ay magiging masyadong abnormal. Mukhang kalmado si Yezuan. Susunod, pinag-aralan niya ng Immortal Grade Devouring System ang 100 Netherworld Battle Puppets at ang 1 Dragon Bone Battle Puppet. Ding, gusto ba silang paghiwalayin ng host? Oo, sa hindi inaasahan, ang mga battle puppet na pinagsama sa Netherworld Dragon Scales at Netherworld Dragon Bones ay maaari pa ring paghiwalayin ng Immortal Grade Devouring System, na hindi naman masama. Ang 100 Netherworld Dragon Scales, kasama ang 1 Netherworld Dragon Bone, ay magpapataas ng lakas ng kasalukuyang Netherworld Ghost Dragon ng 22%, na hindi naman masama. Ngayon, ang lakas ng Netherworld Ghost Dragon ay malamang na halos kapareho ng Heaven-Piercing Divine Ape. Kapag pinagsama ko ang Netherworld Ghost Dragon, hindi ko alam kung gaano katikat ang aking combat power. Inaasahan ito ni Yezuan. Sa oras na ito, naghahanda na siyang umalis. Ang bangkay ng Qingyu Sect Master ay hinanap na ni Wizentian, at kilala na ni Yezuan ang kanyang superior. Gayunpaman, bago iyon, nais ni Yezuan na kumpletuhin muna ang pamagat ng Beast Control Envoy. Manatili pa tayo ng ilang araw at kumilos pagkatapos masira. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw,
Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang 3rd grade half-step true person. Ding, Netherworld Ghost Dragon, Byzantian, Yanming Ghost Lord, Heaven-piercing Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang 7th grade half-step true person. Ngayon, handa nang umalis si Yezuan. Ang Qingyu sect ay dumanas ng maraming pagbabago. Nang wala na ang sect master, pumalit si Vice Sect Master Lingzin Zenren. Sa hinaharap, ang Qingyu sect ay dapat na maging mas maunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, nang si Yezuan ay malapit nang umalis ng tahimik. Senyor, pakihintay. Biglang may tumawag kay Yezuan. Nang marinig ito, lumingon si Yezuan at nakitang ang taong iyon ay si Ling Mayon. Si Ling Mayon ay dating nakatatandang kapatid ni Yezuan, ngunit pagkatapos ng huling labanan sa pagsusugal, hindi na siya nang ahas na tawagin si Yezuan na junior brother. Sa kanyang opinyon, si Yezuan ay isang reclusive expert, o may mahusay na background, kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoong makapangyarihang mga katulong? Anong problema? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Senyor, aalis ka na? Tanong ni Ling Mayon. Oo, tumango si Yezuan. Pagkatapos, naglabas si Ling Mayon ng isang bagay mula sa kanyang Qiankun ring, bagay na interesado kay Yezuan. Netherworld Dragon Bone. Tumaas ang kilay ni Yezuan. Ano ang gustong gawin ni Ling ngayon sa pamamagitan ng pagkuha ng Netherworld Dragon Bone mula sa pamilya Ling ngayon? Senyor, ito ang ipinadala sa akin ng tatay ko. Sabi ni Ling ngayon, ibigay mo sa akin. Nang marinig ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Sa totoo lang, gusto niya talaga itong tanggapin. Gayunpaman, ang Netherworld Dragon Bone na ito ay maaari lamang magpataas ng lakas ng kasalukuyang Netherworld Ghost Dragon ng 2%. Ngunit, para sa Qingyu sect, ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan, isang kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanila na lumago ng mabilis. Walang silbi ang bagay na ito sa akin, ibalik mo. Umiling si Yezuan at direktang umalis. Natigilan si Ling Mayon. Ang dahilan ng nakaraang insidente ay itong Netherworld Dragon Bone, ngunit sinulyapan lang ito ni Yezuan. Eksperto talaga siya. Kung nasa ibang pagkakataon, kung may mag-alok kay Yezuan ng Netherworld Dragon Bone, tiyak na tatanggapin niya ito. Ngunit ang pamilya Ling ay kamag-anak ni Lingzin Zenren, at nakarating siya sa Holy World. Sa pamamagitan ng relic ni Lingzin Zenren, kaya naramdaman niyang mas mabuting kalimutan na ito. Ang isang Netherworld Dragon Bone ay nagkakahalaga lamang ng 10 Netherworld Dragon Scales, at mayroong ilang mga branch hall ng Black Dragon Cult sa ilalim ng Qingyu Sect Master. Kung ninakawan niya sila, 12-dosenang kaliskis ng dragon ay hindi magiging problema. Nakakalungkot na naibigay na ng Qingyu Sect Master ang partikular na Netherworld Dragon Scale sa kanyang mga superior, kung hindi ay mas malaki pa ang ani ni Yezuan sa pagkakataong ito. Kabanata 1828, ang pamagat ng Beast Tamer. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Susunod, hindi naisip ni Yezuan ang pagnakaw sa mga kuta ng sangay na iyon, ngunit naghanda na humanap ng lugar para tapusin ang tungkulin ng Beastmaster God Envoy. Ang tungkulin ng pamagat ng Beastmaster God Envoy ay nangangailangan ng pagbomba at pagpatay sa 10,000 immortal na hayop na may antas ng tunay na tao, at hindi sila maaaring magkaparehong species. Ito ay tila simple, ngunit ito ay talagang napakahirap. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay may ilang mga katulong, at ito ay dapat lamang tumagal ng ilang oras upang makumplito. Siyempre, ayaw ni Yezuan na mag-aksaya ng oras, kaya hiniling niya kay Tree Elder na magmadali sa kalsada, para makumplito niya ang title task ng Beastmaster God Envoy habang ninakawan ng Black Dragon Cult Branch Strongholds. Ang minimum na kinakailangan para sa Beastmaster God Envoy title task na ito ay mga immortal na hayop sa first grade through human level, kaya hindi na kailangang hanapin ni Yezuan ang mga immortal na hayop na iyon sa 5th o 6th grade through human level. Nakahanap siya ng isang mapanganib na lugar, at pagkatapos ay pinatay ang kanyang pagpasok. 10,000, 1,000. Sa loob lamang ng isang araw, nilipol ni Yezuan ang mapanganib na lugar na ito. Nang umalis siya, wala ni isang immortal na hayop ng true human level ang natira doon. Sa panahong ito, sumugod din si Tree Elder sa isang branch stronghold ng Black Dragon Cult. Kaagad, nabasag ni Yezuan ang kawalan at tumawid.
Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali niyang sirain ang mga branch na ito, ngunit ang world-destroying dragon scales ng mga branch stronghold na ito ay naibigay na sa Qingyu Sectmaster noon, at ang Qingyu Sectmaster ay ipinasa rin ang mga ito sa kanyang mga superiors kanina, kaya ang ani ay hindi gaanong. Pagkatapos ng ilang kuta ng sangay, nadagdagan lang ng world-destroying Ghost Dragon ang lakas nitong labanan ng 5%, ngunit ito ay mabuti rin. Kung tutuusin, ang kasalukuyang 5% ay katumbas ng nakaraang 25%. Sa loob ng ilang araw, ang gawain ng Beastmaster God Envoy ay malapit ng makumplito, na may 300 na lamang o higit pang uri ng mga immortal na hayop na natitira bago makumplito ang gawain. Sa oras na ito, napatay na ni Yezuan ang kanyang paraan mula sa mababang antas ng true human level na mapanganib na lugar patungo sa mid-level na true human level na mapanganib na lugar. Dito, may mga immortal na hayop na maihahambing sa antas ng ika-4 na baitang, ika-5 baitang, at ika-6 na baitang true human. Gayunpaman, nang malapit nang tapusin ni Yezuan ang gawain, umuungol, biglang umalangaw ang isang dagandong sa kalangitan at nahulog sa mga tainga ni Yezuan. Agad na nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo at nakita ang isang itim na figure na sumugod sa kanya. Marahas ding nanginig ang lupa dahil sa malaking figurang ito. Ito ba ay isang itim na dragon na walang pakpak? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Tinansya niya na ang lakas ng itim na dragon na ito ay nasa paligid ng 5th grade true human level. Ngunit para kay Yezuan, ang mga hayop ay palaging mas madaling harapin kaysa sa mga tao. Luo-luo, patayin mo. Kaagad, nagbigay ng utos si Yezuan kay Luo-luo. Si Luo-luo, na nakasuot ng Profound God Battle Armor, ay mayroon ding malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling kaharian ay umabot na sa 8th grade half-step true human level. Nagkataon, ang tungkulin ng pamagat ng Beastmaster God Envoy ay umabot na sa 9,999 na uri, at isang uri lamang ng bloodline ng hayop ang kailangan upang makumplito ang gawain. Dati, laging pinapatay ni Yezuan ang anumang nakikita niya, at hindi maghahanap ng iba't ibang bloodline. Gayunpaman, nakakasigurado siya na ang kakaibang walang pakpak na itim na dragon na ito ay tiyak na binibilang bilang isang uri. Hindi nagtagal, nilabanan ni Luo-luo ang itim na dragon na ito, ngunit ang nakakagulat ay ang pag-atake ni Luo-luo ay maaari lamang magdulot ng maliliit na pinsala sa itim na dragon na ito. May kakaiba, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Napakalakas ng pag-atake ni Luo-luo. Kahit na ang 5th grade true human ay malamang na hindi ito makayanan, lalo pa itong itim na dragon. Gayunpaman, ang kanyang buong suntok ay halos hindi makalusot sa kaliskis ng dragon ng itim na dragon. Young Master, ang itim na dragon na ito ay mayroong world-destroying dragon scales na tumutubo sa katawan nito. Biglang nagbalik ng boses si Luo-luo. Matapos itong marinig ni Yezuan, ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig. Isang itim na dragon na may mga kaliskis ng dragon na pangwasak sa mundo. Paano ito posible? Hindi ba ang world-destroying dragon scales ang kaliskis ng dragon ng world-destroying black dragon? Maaaring ang itim na dragon na ito ay. Habang siya ay nagulat, idinagdag ni Luo-luo, gayunpaman, ang mga kaliskis ng dragon na ito ay mas masahol pa kaysa sa world-destroying dragon scales. Dapat na ang itim na dragon na ito ay nilamon ang world-destroying dragon scales, at marahil ay mayroon pa ring world-destroying dragon bone sa katawan nito. Napakahusay, nagbibigay ito sa amin muli ng mga benepisyo. Ngumisi si Yezuan at ngumiti. Gayunpaman, ang lakas ng itim na dragon na ito ay isang problema, kaya direktang ipinatawag ni Yezuan ang Skybreak ang Divine Ape. Sa tulong ng Skybreak ang Divine Ape, magiging mahirap para sa itim na dragon na ito na mamatay. Oo naman, sa sandaling lumabas ang Skybreak ang Divine Ape, kasama ang Profound God Battle Armor ni Wei Zenshin, gamit ang isang stick lang, naduraj nito ang ulo ng itim na dragon sa madugong gulo, ngunit hindi pa ito patay. 108 sticks na nanginginig sa langit. Ang Skybreak ang Divine Ape ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na awa, at binasag ang sunod-sunod na stick. Hindi nagtagal, ang itim na dragon na ito ay binomba at pinatay. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, natapos na ng host ang Beastmaster God Envoy title task. Gusto mo bang palitan agad ang Dragon Slayer? Oo,
Sa sandaling namatay ang itim na dragon, isang senadoryas ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Sa wakas natapos na ang gawaing pamagat ng Beastmaster God Envoy. Matapos gamitan ni Yezuan ang titulong Beastmaster God Envoy, ang lakas ni Luo-Luo at ng iba pa ay muling nadagdagan ng isang beses. Bilang karagdagan, sa hinaharap, ang mga pag-atake ni Yezuan, Three Elder, Luo-Luo, at iba pa, ay magpapataas ng pinsala sa mga hayop ng 3 beses. Kung ngayon lang siya nagkaroon ng titulong Beastmaster God Envoy, tiyak na magagawa ni Luo-Luo na patayin ang itim na dragon na ito ng mag-isa, nang hindi kailangan ng Skybreaker na kumilos. Gayunpaman, tulad ng pagkagulat ni Yezuan, biglang may dumaan na 3 figure sa kanyang ulo. Ang itim na dragon na ito ay talagang may world-destroying dragon scales sa katawan nito, at maaaring maging world-destroying dragon bone. Sok-sok, nabalitaan ko na ang White Dragon Hall ay masiglang kumukuha ng world-destroying dragon scales at world-destroying dragon bone. This time, malaki na ang kita. Ang maliit na batang babae at maliit na unggoy na ito ay medyo malakas. Maaari nilang talagang patayin ang itim na dragon na ito. Ang mga boses ng 3 tao ay nahulog sa tainga ni Yezuan. White Dragon Hall, nakakakuha ng world-destroying dragon scales at world-destroying dragon bone. Anong uri ng puwersa ito, na nang-ahas na hayagang makuha ang mga ito? At saka, ano ang kaugnayan ng White Dragon Hall na ito at ng Black Dragon Cult? Bago matapos ang pag-iisip ni Yezuan, ang 3 tao ay direktang sumalakay, naghahanda na agawin itong itim na bangkay ng dragon. Ang lakas ng loob mo, ang lakas ng loob mong pagnakawan ng mga gamit ng Yezuan ko, patayin sila. Kaagad na nagbigay ng utos si Yezuan kay Luo-Luo at sa Skybreaker Divine Egg. Ang 3 taong ito ay 5th grade true human level lamang, at ang kanilang lakas ay hindi masyadong malakas. Kara-rating lang nila, kaya hindi nila alam ang lakas ni Luo-Luo at ng Skybreaker Divine Egg. Sa ganitong paraan, ito ay isang gawan ng pagpapadala sa kanilang kamatayan. Ang kuko ng demonyong Diyos. 108 sticks na nanginginig sa langit. Mabilis na nag-counter-attack si Luo-Luo at ang Skybreaker Divine Egg. Ang lakas ng pag-atake at bilis ng pag-atake ng huli ay mas kahangahangang mabilis, na agad na pumutok sa katawan ng isang tao. Ano, gulat na gulat ang dalawa pa. Ang kanilang mga figure ay biglang huminto, at pagkatapos ay mabilis na umatras. Gusto mong tumakas? Tinanong mo ba ako? Nanlaki ang mata ni Yezuan. Ang pagpatay sa itim na dragon at itong 5th grade true human na ngayon lang ay nagbigay daan kay Yezuan na i-condense ang 5 slaughter imprints. Direktang sumabog ang 6 na slaughter imprints. Ang immortal slaying puppet na ipinatawag ng 6 na slaughter imprints ay hindi rin dapat maliitin. Boom! Hinarang ng immortal slaying puppet na ito ang pag-atras ng 2 tumatakas na tao sa isang galaw. Kaagad pagkatapos, mabilis na sumunod ang Skybreaker Divine Ape, direktang hinati sila sa 2 sa isang galaw, na direktang nasugatan ang 2 tao. Kabanata 1829, Rob. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Hindi, huwag mo kaming patayin, aalis kami kaagad. Kamahalan, iligtas mo ang aming buhay. Sunod-sunod na iniluwa ng 2 ang isang subo ng asensya ng dugo, humihingi ng awa. Sa kasamaang palad, nabigo ito na iligtas ang kanilang sariling buhay. Pareho silang pinatay ng Heaven-breaking Divine Ape sa isang hampas bawat isa. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Habang tumutunog ang 2 system prompt, ang kanilang mga bangkay ay nakolekta na ni Yezuan, na tinangay. Ang 2 ito, o kabilang ang isa na pinakaunang namatay, ay malamang na hindi alam na ang pinuno ng grupong ito ay si Yezuan, isang 3rd grade half-step true human lamang. Nang dumating sila ngayon, pinili nilang hindi pinansin si Yezuan, ngunit hindi nila inaasahan na si Yezuan ang tunay na pinuno. Kaagad, dinala ni Yezuan si Wizentian sa planting space, at pagkatapos ay ginawa siyang magic treasure soul season bell upang hanapin ang mga kaluluwa ng 3. Ang ganitong uri ng paraan ng paghahanap ng kaluluwa ay katumbas ng paghahanap ni Yezuan sa mga kaluluwa mismo. White Dragon Hall, hindi alam ng 3 ito kung anong kapangyarihan iyon, ang alam lang nila ay napakalakas nito.
Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, ang presyo na inaalok ng White Dragon Hall para sa pagbili ng world-destroying dragon scales at world-destroying dragon bones ay tila mas mataas kaysa sa Black Dragon Cult. Anuman ang kapangyarihan ng White Dragon Hall na ito, kung bibili sila ng world-destroying dragon scales, ito ay isang magandang lugar para kay Yezuan. Ang iba ay bumibili, siya ay nagnanakaw, na maaaring makatipid ng maraming oras. Pagkatapos ng lahat, ang Black Dragon Cult ay pribado lamang na bumibili, ngunit ang White Dragon Hall na ito ay bukas na bumibili, na nakakaakit ng atensyon ng maraming puwersa. Ang pinakamalapit na lungsod ay Dingtian City. Nag-isip sandali si Yezuan, mabilis na tiningnan ang mapa, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa hilaga. Ding, ang host ay nakalusot, kasalukuyang ika-4 na baitang half-step true human. Si Ding, Yanming Ghost Monarch, World-Destroying Ghost Dragon, Byzantian, at Heaven-Breaking Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang 8th grade half-step true human. Sa panahong ito, muling bumagsak ang kanyang kaharian. Gayunpaman, ang City Lord ng Dingtian City ay tila isang 9th grade true human. Ang lakas na ito ay medyo malakas pa rin, kaya hindi naglakas loob si Yezuan na kumilos pansamantala. Tara at tingnan muna natin ang purchase point ng White Dragon Hall. Pumasok si Yezuan sa Dingtian City, at pagkatapos ay nagtanong tungkol dito. Walang nakarinig tungkol sa White Dragon Hall, marahil dahil masyadong mataas ang level, at hindi alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol dito. Dumating si Yezuan sa purchase point ng Dingtian City at nalaman na maraming tao ang sunod-sunod na pumapasok. Ang ilang mga tao ay dumating upang ipagpalit ang world-destroying dragon scales o world-destroying dragon bones para sa mga natural na kayamanan, at ang ilang mga tao, kahit na wala silang world-destroying dragon scales o world-destroying dragon bones, mayroon silang ganitong uri ng balita. Kaugnay nito, tinanggap din ng White Dragon Hall ang lahat ng dumating. Kung mayroon sila, bibilhin nila ito. Kung wala sila nito, maaari rin silang makipagpalitan ng impormasyon para sa mga likas na kayamanan, ngunit hindi gaanong. Ang pinakamalakas na tao sa purchase point na ito ng White Dragon Hall sa Dingtian City ay talagang isang 9th grade true human. Hinayaan ni Yezuan na maramdaman ito ni Luo Luo, at medyo natakot sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi siya nito napigilan. Ang purchase point na ito ay lumitaw sa loob ng ilang araw, hindi ko alam kung ilang world-destroying dragon scales at world-destroying dragon bones ang nabili. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay may iba't ibang presyo sa iba't ibang lugar. Kung sila ay ibebenta sa mas mataas na antas ng mga lungsod, ang presyo ay mas mataas. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magbebenta nito dito sa Dingtian City. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at tinawag ang Three-Old at Heaven-Breaking Divine Ape. Tungkol sa world-destroying Ghost Dragon, hiniling ni Yezuan na magtago sandali, dahil itong mga world-destroying dragon scales at world-destroying dragon bones ay nauugnay sa world-destroying Ghost Dragon. Sa sandaling lumitaw siya, malamang na maakit niya ang atensyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puti. Bagamat malayo ang Dingtian City sa lugar noong araw na iyon, mukhang hindi madaling pakitunguhan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputing damit, at maaaring bumaba. Bukod dito, naramdaman ni Yezuan na ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puti ay may kaugnayan sa White Dragon Hall. Gayunpaman, nang si Yezuan ay kikilos na, maraming mga figure ang biglang dumaan sa kalangitan. Ang mga taong ito ay hindi bababa sa 8th grade true human level, at mayroon pang ang 2 9th grade true humans. Nandito ba sila para magbenta ng world-destroying dragon scales? Hindi sila. Naramdaman ni Yezuan ang layunin ng pagpatay sa mga taong ito, malamang na sila ay may masamang intensyon. Matapos maramdaman ng taong namamahala sa punto ng pagbili ng White Dragon Hall ang mga aura na ito, agad niyang ibinaba ang kanyang ginagawa at pinangunahan ang ibang mga eksperto na magwalas. Lahat, malamang na wala ka rito para magbenta ng world-destroying dragon scales, tama ba? Lumabas ang isang binata na nakaputing damit at sinabi sa mga bisita. Hehe, ngumisi ang pinuno at direktang sinabi, gawin mo. Isang malaking labanan ang sumiklab.
Ang White Dragon Hall ay mayroong isang 9th grade true human at 5 8th grade true humans. Ang mga bisita ay mayroong 2 9th grade true humans at 6 na 8th grade true humans. Sa ganitong paraan, mas malakas ang lakas ng mga bisita, ngunit huwag kalimutan na ang White Dragon Hall ay isang puwersa na hindi maabot ng mga taong ito. Maaaring hindi mula sa White Dragon Hall ang mga eksperto sa mga purchase point na ito, ngunit inimbitahan sila ng White Dragon Hall. Sa isang kisap mata, nagsimulang maglaban ang magkabilang panig. Narito ang mga taong ito para pagnakawan ang world-destroying dragon scales. Tumingin si Yezuan sa labanan sa langit at lihim na nag-isip. Sa oras na ito, iniisip niya kung dapat ba siyang makialam, ibig sabihin, samantalahin ang apoy upang magnakaw. Wag na, patayin mo na. Sa huli, nagpasya si Yezuan na kumilos. Sa susunod na sandali, ang Three-Old, Byzantine, Luo-Luo, at Heaven-Breaking Divine Ape ay kumilos lahat. Ang kanilang kasalukuyang lakas ay mas malakas kaysa dati. Pagkatapos ng lahat, 4 na alagang hayop ang nasa field, kasama ang bloodline ng Beastmaster at ang titulo ng Beastmaster, maaari silang makakuha ng 2.8 beses na pagtaas. Huwag kalimutan, ang bloodline ng Immortal ay Kirin ay mayroon ding isang times increase, which is total of 3.8 times. Nether Soul Breaking Strike. Ang kuko ng demonyong Diyos. 108 welga ang nakakadurog ng lupa. Si Three-Old at ang iba pa ay gumawa ng buong pagsisikap. Ang target ay hindi ang 9th grade true human sa punto ng pagbili ng White Dragon Hall, ngunit ang 5 8th grade true humans. Mabilis silang kumilos at hindi inaasahan. Walang mag-aakalang magiging ganoon kalakas ang kanilang lakas. Bilang resulta, 3 8th grade true humans ang bumagsak kaagad. Nagulat din ang grupo ng mga bisita, hindi nila akalain na may ibang tao na nakatingin sa purchase point na ito. Nagulat na lang sila, sumikat na ang Three-Old at kinuha ang isang bangkay. At si Yezuan sa ibaba ay kinuha na ang isang bangkay mula sa himpapawid sa pamamagitan ng Super Devouring Skill. Ang pangatlong bangkay naman, kinuha ito ng grupo ng mga tulisan. Sa isang iglap, nawala sa White Dragon Hall ang 3 8th grade true humans, naiwan lamang ang 2 8th grade true humans at ang 9th grade true human. How dare you touch ang mga gamit ng White Dragon Hall? Nakita ng 9th grade true human ng White Dragon Hall na hindi tama ang sitwasyon, at agad na umungol, pagkatapos ay kumuha ng puting token mula sa Chen-Kun Ring at direktang durog dito. Hindi maganda, ang mga mukha ng grupo ng mga tulisan ay nagbago ng husto. Malinaw, ang taong namamahala sa White Dragon Hall ay nananawagan ng mga reinforcement. Tapos na, Kabanata 1830 Half-Step True Lord. Modelo ng AI, Gemini-2 Tuldok 0 Gitling FLASH. Bago sila makapag-react, isang phantom image ang namuo sa hangin, at isang invisible pressure ay agad na kumalat. Si Yezuan, isang 4th grade half-step true human lamang, ay agad na pinigilan at hindi makagalaw, tulad ng iba. Tunay na tao sa ika-9 na baitang. Hindi, ang lakas ng phantom image na ito, ay malamang na umabot na sa kaharian ng half-step true lord, at dapat itong maging pangalawang grade half-step true lord. Tumakbo ka, nanlaki ang mata ng nangungunang bandido at mabilis na tumalikod para umalis. Naghahanap ng kamatayan. Ang mga mata ng half-step true lord sa ikalawang baitang ay kumikislap, at diretsyo niyang pinalo ang isang palad, na agad na tinamaan ang likod ng bandido. Bang! Kumalat ang isang muffled sound, at nabutas ang dibdib ng bandido, dahilan para diretsyo itong mahulog. Instant kill. Nakaramdam ng lamig ang lahat sa paligid. Isa lang itong phantom image, pero napakalakas nito. Kung ang totoong katawan ay bumaba, gaano ito kakilakilabot? Bago pa makapag-react ang lahat, ang ikalawang gradong half-step true lord ay patuloy na nagwagayway ng mga palad, na pinatay ang lahat ng mga taong iyon. Hindi lang iyon, napatay din ang Three-Old. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Yezuan at pinapasok si Luo-Luo, kung hindi ay nakakatakot ito. Hindi ito pinansin ng pangalawang gradong half-step true lord, gayunpaman, pinatay niya ang lahat ng mga sakam na tao. Sino pa ba ang may lakas ng loob na lumabas para sa akin? Malamig na bumantong hininga ang half-step true lord sa ikalawang baitang. Naghari ang katahimikan sa buong paligid.
Gayunpaman, natalo pa rin ng panig ng White Dragon Hall ang tatlong 8th grade true humans sa labanang ito, na isang pagkatalo. Matapos luminggalinga ang half-step True Lord sa ikalawang baitang, nagsimula siyang magwala, tansya niya na walang maglalakas loob na kumilos muli. Nang mawala siya, nawala rin ang pressure kay Yezuan, at sa wakas ay nakagalaw na siya. Phew, buti na lang, itong half-step True Lord ay isang phantom image lang, hindi ang totoong katawan. Si Yezuan ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Siyempre, kung hindi siya gagawa ng soul search, walang maghahinala sa kanya, isang half-step true human. Hindi pa banggitin ang isang half-step true human, kahit isang 6th grade true human ay hindi ito magagawa. Bilang karagdagan, napakaraming tao dito, lahat ay may mas mataas na kaharian kaysa sa kanya, kaya ligtas siya. Pagkatapos, mabilis din siyang umalis sa lugar na ito, para maiwasan ang anumang komplikasyon. Tingnan ko kung gaano karaming magagandang bagay ang 2 taong iyon. Pagkaalis, nagsimulang magsuri si Yezuan. Sa nakaraang labanan, nakolekta niya ang 2 bangkay, at ang pangatlo ay kinuha ng mga tulisan. Gayunpaman, sa 2 bangkay na ito, mayroong higit sa 30 World Extinguishing Dragon Scale sa kabuuan, na maaaring lubos na mapahusay ang kapangyarihan ng labanan ng World Extinguishing Nether Dragon. Kaya lang hindi nang ahas si Yezuan na maghanap ng gulo sa mga taong iyon ngayon, hindi sa ngayon. Kaya naman, nagpasya siyang manatili sa Fixed Heaven City na ito ng ilang araw. Ding, ang host ay nakalusot, kasalukuyang isang 5th grade half-step true human. Si Ding, World Extinguishing Nether Dragon, Megatron, Nether Flame Ghost Monarch, Sky-Piercing Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang 9th grade half-step true humans. Ang bawat tagumpay ay kumakatawan sa isang husay na paglukso sa lakas ng lahat. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay na ito, malamang na mayroon silang lakas upang harapin ang susunod na grupo ng mga eksperto sa White Dragon Hall. Gayunpaman, nang malapit na siyang kumilos, Dagandong, isang sunod-sunod na malalakas na ingay ang umalangaw sa kalangitan. Tumangala si Yezuan at naramdaman ito saglit, natuklasan na ang lugar ng pagkuha ng White Dragon Hall sa Fixed Heaven City ay inaatake. Noong nakaraan, isang 2nd grade half-step True Lord ang kumilos at pinatay ang mga bandido. Ngayon, may nang-ahas na lumabas, talagang ayaw na nilang mabuhay. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, bahagyang nagulat, at sa parehong oras, ang kanyang figure ay kumikislap, mabilis na nagmamadali patungo sa lugar na iyon. Pagdating niya, nakita niya ang isang phantom image na nakikipaglaban sa isang mahabang buhok na lalaki. Isang half-step True Lord expert. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Half-step True Lord, ang tinutukoy ay ang lalaking mahaba ang buhok. Bagamat ang phantom image ay isang 2nd grade half-step True Lord, ang kabilang partido ay dumating kasama ang kanyang tunay na katawan. Not bad. Pwede ko na lang ulitin ang sitwasyon. Sa oras na ito, bahagyang nakakurba ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at direktang inilabas niya ang 3-old at ang Sky-Piercing Divine Ape. Delikado ang pagkilos na ito, kaya hindi muna mapapakilos si Luo-Luo sa ngayon. Ang 3-old, pagkatapos masira, ay maaari na ngayong lumaban sa 7 kaharian. Pagkatapos ng lahat, sumanib na si Yezuan sa bloodline ng Beast-Controlling Divine Envoy, kasama ang iba't ibang galaw, hindi problema na harapin ang isang 8th grade true human. Ngunit, ang makapangyarihan ay ang Sky-Piercing Divine Ape pa rin. Palagi itong lumalaban sa isang malaking kaharian, at ngayon, na nakasuot ng Profound God Battle Armor, halos agad nitong napatay ang isang 9 na baitang true human. Sa ganitong paraan, ang aksyon na ito ay pinamumunuan ng Sky-Piercing Divine Ape, at ang 3-old ang responsable sa pagkolekta ng mga bangkay at Shenkun Rings. 108 strike ang nanginginig sa langit. Ang Sky-Piercing Divine Ape ay mabangis na hamampos ng isang staff, agad na pinasabog ang isang 9 na baitang true human na nasa gitna ng labanan, at habang ang kanyang kalaban ay natulala, ang 3-old ay mabilis na nagwalas upang kunin ang kanyang bangkay. Sinota, ang 9 na baitang true human ay nagulat, at habang nakatalikod, direkta niyang nilaslas ang isang espada patungo sa 3-old. Gayunpaman, ang bilis ng 3-old ay napakabilis din, mabilis na kumikislap sa likod ng kalaban. Bang!
Ang suntok na ito ay tumpak na damapo sa likod ng ikasyam na baitang true human, ngunit sa kasamaang palad, ang 3-old, isang ikasyam na baitang half-step true human, ay hindi nakalusot sa depensa ng kalaban. Naghahanap ng kamatayan. Ang ikasyam na baitang true human ay galit na galit, at isang malakas na immortal na puwersa ang nag-vibrate, na tumama sa 3-old. Ngunit sa oras na ito, dumating na ang pag-atake ng sky-piercing Divine Ape. Bitik. Ang staff na ito, lahat ay damapo sa ulo ng ikasyam na baitang true human, direktang dumurog sa kanya. Pagkatapos, sumabog ang 3-old mula sa sugat, na durog sa kanyang walang kamatayang puso. Isa pang ikasyam na baitang tunay na tao ang bumagsak. Gayunpaman, ang labanan dito ay natuklasan din ng lalaking may mahabang buhok na half-step True Lord, at ang phantom image ng second-grade half-step True Lord. Pero na, si Yezuan, sa di kalayuan, ay mabilis na dinala ang 3-old at ang sky-piercing Divine Ape sa planting space. Ang mga figure ng dalawa ay agad na nawala, at ang dalawang half-step True Lords ay natigilan. Kung hindi sila dadalhin, ang 3-old at ang sky-piercing Divine Ape ay malamang na magiging focus ng pag-atake ng dalawa. Bastos, galit na sumumpo ang phantom image ng half-step True Lord, dahil ang nakaputing damit na kabataan sa Fixed Heaven City Acquisition Point ay isa sa dalawang namatay. Nagmura din ang isa pang mahaba ang buhok sa kanyang puso, at saka mabilis na umalis. Noong una, gusto niyang talunin ang phantom image ng second-grade half-step True Lord, at pagkatapos ay patayin ang lahat ng tao sa puntong ito ng acquisition, ngunit hindi niya inaasahan na biglang lilito ang isang variable sa kalahati, hindi lamang pumatay sa kanyang mga tao, ngunit mawawala rin ng walang bakas. Sa pagkakataong ito, nagtrabaho sila para sa wala. Pumunta ka. Kaagad, ang mahabang buhok na lalaki ay nagpadala ng isang boses sa iba, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Ang natitirang mga tao ay iilan lamang sa ikawalong baitang true humans, at hindi sila nagustuhan ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, nakakuha pa rin siya ng dalawang bangkay ng 9th grade true humans. Isa na rito ang taong namamahala sa punto ng pagkuha ng White Dragon Hall. Mabilis niyang sinuli at natagpuan ang kabuuang 30 World Extinguishing Dragon Scales at isang World Extinguishing Dragon Bone sa dalawang bangkay, sulit talaga ang paglalakbay na ito. Matapos pagsamahin ng World Extinguishing Nether Dragon ang World Extinguishing Dragon Scales na ito at World Extinguishing Dragon Bone, ang lakas nito ay napabuti muli.